mamabatas, congressman, Totoo kaya yun? congresswoman. Oh. Hindi, kung totoo man yan o hindi, eto ang babala ko sa inyo. Oh. May Ba? babala ho. Ako mismo. Ha? Oo. Ito, personal kong opinion to. Ha? Oo. Kapag ka kayo pumirma dyan, mawawala ang mahalagang endorso sa inyo. Pinapagpapauna ko na. Ako Huwag kang hihingi ng tulong. Oo. Kapag ka ayaw mo naman, hindi ka kaisa nung kanyang sapagkat gusto mangyari. kontra ka sa kanyang Kinukontra opinion. mo di ba? Yun na nga. Yan ho ang babala ko sa inyo. O, Kaya marami kong mga supporter doon. Gusto mo yung mga Opo. supporter ko, ikaw iboto. Yes po, oo naman. Kailangan napakahalaga po nun. Makapangyarihan po yung endorso niyo, mahal na Pangulo Eh, eh. narinig mo ba yung sabi ko sa'yo na huwag nyo nang unahin muna yan dahil marami pang problema ang bansa. Oo. Kapag kaya itinuloy ninyo, nagsayang lang kayo ng oras. Naniniwala ka ba doon? Opo, pero pumirma po ako, Pangulo, doon sa ano eh. Tapos humihingi ka ngayon ng tulong sa akin? Nako. Ng suporta ko? Ganun ho talaga. Samantalang yung sinabi ko, hindi mo kayang suportahan? Ganun ho talaga, mahal na Pangulo, medyo makapal po ang face ko eh. Di ba? Reaction TV page nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayon. Ito po, unang-unang pag-usapan natin si Marcos Jr. ha. Siya pala yung pinakamay malaking confidential fund, 4.56 billion. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon ha. At maraming pa po tayong pag-uusapan mga ka-reaction. Pero bago yan, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe. Ayan po, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating channel, Reaction TV PH. Thank you, President Mayor Rodrigo Roa Duterte. Ayan po, ito po, nakasulat na po ang pangalan ng Pangulong Duterte dito sa ating silver play button. Bakit? Kasi dadalhin po natin sa Davao yan, itong silver play button na to. Ngunit meron po tayong target. Ang target po natin ay makuha din natin yung gold play button. Wala pa po tayong 4 months. At ano na po tayo, road to 400,000 subscribers na po tayo. Sa kasalukuyan po, road to 400,000 subscribers. Kaya mag-subscribe ka na ka-reaction kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. Dahil importante ang yung subscription para makakuha po natin yung gold play button at ibibigay po natin ng personal sa ating Pangulong Duterte doon sa Davao. At dadalhan din natin siya ng masarap na balbakwa, yung mainit, isang kaldero, yung buntot ng baka. Paborito po niya yun. Huwag na natin patagilin yan. Patagalin pa natin, baka tumagal pa. Ito na po. Ayan, Marcos Jr. Siya po yung pinakamay malaking confidential fund, 4.56 billion. Ito ba ay kailangan nating imbestigahan? Quackom? Magkano nga yung iniimbestigahan kay Madam Inday Sara? Almost, more or less 600 million doon sa confidential fund niya sa DepEd tsaka confidential fund niya dito sa OBP. So, ibig sabihin, pinagsama po yun, 600 million. Napakalaki po kumpara dito sa 4.56 billion. Mantakin mo yan Ito po, di ba? COA Office of the President is the top confi Intel fund spender. Walastik ka, Marcos Jr. Pwede bang ipakita mo sa akin yung saan mo ginastos yung 4.56 billion, Bakit nakakapasok pa rin yung mga komunistang terorista, yung mga legal front nila, ba't nakakasama-kasama niya ni Tambaloslos diyan sa Kongreso? Anong ginawa mo? Dapat hindi na nga nakakapasok yung mga komunistang terorista na yan, di ba? Saan mo ginamit yung Intel Fund? Di ba? Tanong lang yan, Marcos Jr., di ba? Pera namin yan The Office of the President remain to post the highest amount of confidential expenses, maintaining the same level last year, the COA said on Monday. Napakaliit The Office of the President spent 2.25 billion and 2.31 billion on confidential and intelligence fund in 2023 according to COA. Paano ang gagawin natin yan, Barbers? Ganyan na lang yan? Yung confidential lang ni Madam Inday Sara dapat nating halugugin?
Chua, ano, titingin-tingin na lang kayo, ganyan, pinapanood nyo na lang ako, hindi kayo mag-imbestiga? Ha? Ano, Kowa, hindi ba ninyo talagang ano yun yan, di ba? Yan confidential fund expenses are expenses related to surveillance, confidential activities in civilian government, agencies that are intended to support the mandate or operation of the agency. Malupit si Marcos Jr., ha? Anong ini-intel niya kung may bigas pa o wala na? Kung ang bigas ay umabot na ng 20 pesos, ha, Marcos Jr.? Malupit ang intel niya, 4 billion, ha? Napakalaking intelligence pan yan. O 4.56 billion, ha? Usapan po dito, billion. Yung kay Madam Inday Sara, usapan lang, milyon. 600 million, ha? Pinagsamang DepEd tsaka OVP pa yun. Diba? So, anong gagawin natin dyan? Ganyan na lang? Meanwhile, intelligence expenses are expenses related. Nabasa na natin yun. Ranking second in confidential fund spending is the Justice Department with 6,083,853. Tama? 683 million. Yun. 683,853 followed by the Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA, 500 million. Rounding up, the top 10 spender of confidential funds are the National Intelligence Coordinating Council, 175.413 million. National Security Council with 90 million. Department of National Defense with 78.921 million. Dapat ito ang pinakamay malaki. Department of National Defense, di ba? Department of Interior and Local Government, 75 million. Department of Finance with 61 million. Office of the President Advisors on Peace, Reconciliation, and Unity with 49.5 million. Department of Foreign Affairs with 35 million. Yun. Wala na yung OBP. Tinanggalan na. NICA with 522,709. Philippine Coast Guard with 10 million. Department of Justice with 100,000. Napakalupit, Overall, the confidential fund spending increased to 4.42 billion in 2023 from 3.85 billion in 2022. Likewise, intelligence expenses also increased slightly to 6 million in 2023 from 5.9 million in 2022. According to COA, the Philippine government has spent over 10 billion in confidential and intelligence fund. In 2023, the first time in history, walastik. First time in history, mga ka-reaksyon, 10 billion po ang ginastos ng gobyernong Marcos noong 2023. Ang tanong, di ba? Ang tanong, saan ginamit ni napakalupit at napakagaling na presidenteng si Marcos Jr. ang 4.56 billion? Saan ginamit? Quadcom. Hindi pala pwedeng imbestigahan ng presidente kasi meron siyang immunity, ganoon. Pagkatapos na lang ng termino niya, doon natin imbestigahan, ganoon. Okay, ganoon naman ginagawa ninyo, di ba? Pagkatapos maupo ng presidente, pinapakulong. Di ba? Si Erap nakulong. Nakulong, hindi ba? Si Gloria Macapagal-Arroyo nakulong. Si Noynoy muntik na, kaya nandiyan na yun, di ba? Si Pangulong Duterte, kung hindi lang malupit ang kanyang mga supporters at kung hindi lang takot ang mga inayupak na yan sa Pangulong Duterte dahil alam nila pag pinakialaman nila yung mag-ama, maghahalo ang balat sa tinalupan, mga inayupak kayo. Mga animal. Tingnan nyo kung hindi sila natakot, yung mismong INC, yung iglesia, dahil alam nila may injustice na nangyayari, dahil alam nila na nagugulo na ang gobyerno, naliligwak na ang kaban ng bayan, at namamayagpag ang mga kampon ng kadilimang mga komunistang terorista dyan sa Kongreso, kaya naman ang iglesia ay nakialam na. Dalawang kamay, dalawang paa, sinasaluduan ko ang iglesia.
Kalimutan natin yung doktrina muna. Ang usapan dito, pagmamahal sa bayan. Mapa-iglesia ka man, mapa-Buddhist ka man, mapa-Muslim ka man, mapa-Kristiyano ka man, mapa-Protestante ka man, mapa-hindi ka man naniniwala sa Diyos. Ang usapan dito, ang kinabukasan ng inang bayan. Ngayon, kung ganyan pala kalaki ang confidential fund ni Bobong Marcos, ganun na lamang kalaki ang investigasyong mangyayari sa kanya pagdating ng araw. Di ba? Dahil hindi natutulog ang taong bayan ngayon. Nakikita at nababasa nila, nagtatanong, nagsasalita. Nag-aalungkat ang taong bayan. Kung paano ninyo garapal ang pinahiya, siniraan ang pangalan ng isang vice presidente na katulad ni Inday Sara Duterte at siniraan at niyurak, binaboy ang pangalan ng isang former president na si Rodrigo Roa Duterte, ang pinakamalupit, pinakaumaagupit na presidente ng ating bansa ay inyong binaboy. Pero siyempre hindi papayagan ng taong bayan yan. Didepensahan ng taong bayan yan. Hindi nila pababayaang babuyin, siraid ang tuluyan, at wasakin yung mga Duterte. Hindi po tayo panatiko ng mga ninuman, Duterte o ano, hindi tayo panatiko. Panatiko tayo sa ikabubuti ng bayan. Ngunit nakikita po ng sambayan ng Pilipino at naranasan ng sambayan ng Pilipino ang Duterte style of leadership. Kaya naman ninanasam-nasam, inaasam-asam at ninanasa-nasa na sana ay makabalik at makapag-gobyerno ang mga katulad ng mga Duterte. Katulad ni Madam Inday Sara, hindi po niya alam kung paano mangurakot. Mantakin ninyo, binigyan nyo ng 10 billion pondo sa DepEd, maya-maya may pumunta, ay 15 billion, maya-maya may pumunta doon, kinukuha yung 5 billion. Hindi binigay ni Madam Inday Sara at nag-insert sila ng 10 billion at yung 10 billion na yun, wala na, hindi na niya mapakialaman yun. Iba na ang kumokontrol doon sa 10 billion. Alam nyo na kung sino yung dalawang yun. Di po ba? Kaya naman mga kareaksyon, itong si Marcos Jr., siya po yung may pinakamalaking intel or confidential fund, 4.56 billion. Bawing-bawi. Diba? Sa tagal ng kanilang pagkawala sa gobyerno, matagal na panahon, kulang-kulang 30 years. O may git, kulang-kulang 50 years, okay? Sa tagal, 1986 yun, di ba? O, 1986. O, kulang-kulang 40 years, okay? Kulang-kulang 40 years. At ngayon, nakabalik sila sa poder dahil sa ginawa ng mga Duterte. Patuloy silang pinuri, patuloy na pinuri ang kanyang diktador na ama, patuloy na pinuri ang kanilang pamilya, pinromote, pinalibing ang kanyang tatay ng mga walang utang na loob. Anong ginawa? Wala siyang kinalaman, si Marcos Jr. Wala siyang kinalaman at wala siyang kakayahan na pagsabihan ng House of the Representative o sabihin na nating separate power yan, equal power yan. Pero wag tayo magmangmangan at wag tayo magbubububuhan na ang control pa rin ng Congress at Senate ay nasa kumpas ng presidente. Ngayon, mga ka-reaction, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Diba? Hoy, Quacom! Hindi ba ninyo silipin na kahit konting silip lang si Marcos Jr.? Ibig nyo bang sabihin na naubos yung 4.56 billion ay perfect? Nagsabi na mismo ang COA. Bakit binulatlat? Bakit binulgar ng COA na may 4.56 billion? Kasi bakit pinagod nyo ang COA? Dinamay nyo ang COA sa mga kalukuhan ninyo. Sa pambababoy ninyo sa vice presidente. Walastik kayong mga kongresistang bumaboy sa aming vice presidente na kayo ba ay hindi korap? O kung hindi kayo korap, isasama ko kayo sa Guinness World of Record. Hindi kayo mga magnanakaw. Tanong lang yan. Sige, pustahan tayo kung hindi kayo mga magnanakaw at korap. Isumpa ninyo yung anak ninyo, asawa ninyo, tsaka kaapu-apuan ninyo, mga mamatay na yun lahat ng yun. Kung talagang hindi kayo korap, hindi nyo magawa. Diba?
Hindi nyo magawa kasi mga magnanakaw kayong lahat dyan. Diba? Sakit no? Sakit. Mga magnanakaw kayo ng kaban ng bayan. O, magkano kada hearing? Diba ang tanong, magkano kada hearing? Mga ano yan eh. Tapos tatawagin nila si BP Sara, Inday Lustay. Mga inayo pa kayo, mga animal kayo. Hindi ba kayo mga korap? O ito pa, yan o. Yan o. O yan, nagpasikat pa tong si DDB Executive Secretary Elsa Aberdad. O, palakpakan po natin itong tao na to. Marami ng lugar ang drug-free under President Marcos. Ano ba yan? Drug-free? Libre yung drugs? Ha? Hoy, sa Abedra. O, sa Bedra. Nasa ustong katinuan ka pa ba? Tanong lang. Walastik ka, sir. Marami ng lugar ang drug-free under President Marcos. Sige nga, sabihin mo kung saan. Ha? Alam mo, sir, kung classmate lang kita at nagsalita ka ng ganyan, naku po, -5 ka. Ha? Sa good, ano ba yun? Sa good moral and right conduct, -5 ka. Ayan o. Marami ng lugar ang drug-free under President Marcos. Malupit no? This mark a significant shift toward compassionate and sustainable strengths to promote healthier and safer communities. Together, let us build a drug-resilient nation through effective health-based and community-centered solution. Walastik ka. Nagpa-polycal test ka na ba? Secretary Earl, nagpa-polycal test ka na? Hindi pa? Oh. Yayain mo si Bangag, si Marcos Jr., yayain mo magpa-polycal test. Oo, maniniwala kaming drug-free ang Malacanang pag nagpa-polycal test si Marcos Jr. Diba? Ayan oh. Basahin natin ang mga comment. Lahat po ng lugar, drug-free, ang bentahan. Walastik ka, Erla. Walang nanguhuli kasi sabi nga, yung mga higit, yung mga night shift, pangdagdag, likas o powder, power, only in the Philippines, the best, di ba? Pandagdag lakas o power. Si ano ba yung pangalan nun? Si Chief of Police, Si Marbil. Free na halos lahat ng lugar sa Pinas sa bentahan ng drugs. Welcome to Bangag, Philippines. Nagbabasa lang po tayo ng comments. Saan galing siya? Baka galing po siya sa sa Malacanang. O di ba? May mga hallucination ng tao dun. Mabuhay. Sabi po ni Joel Nabor, mabuhay. San banda? Baka sa Eddie Highway lang po. Saan lugar? Walastik ka, Eddie, ha? Kung magko-comment ka next time, ayusin mo. O kaya, isara mo na lang yung bunganga mo para hindi ka na mabas. Ito pa ang isa. Ito pa ang isang kukomentuin natin. Malupit itong isa na to. Kukomentuin natin to. Yan. Itong isa na to, malupit to. Malupit po to. Leave the page. Yan. Okay. Ayan si Attorney Migs Nograles. Ayan tinagpa siya. Pwede maulaw. Anong sabi ni Attorney Migs Nograles? Ayan Teka lang. Bakit ibaba natin? Mataas. Yan. Yun. Diba? Anong sabi ni Attorney Migs Nograles? Troll sperm are not just digital prank. They are systematic tools designed to deceive voters and distort democracy. Walastik ka, mama. Walastik ka, ma'am. Mantakin mo, sa mismong page mo, ma'am, ang mga nagko-comment, ma'am, ibang lahi. Sino ang may trolls? Alam nyo kung sino yung mga nagsasalita sa mga trolls, may trolls. At wala tayong alam trolls, di ba? Paano magto-troll si Madam Inday Sara? Paano?
Ano pang sisirain sa'yo, Migs? Tanong lang, Migs. Ano pa ang sisirain sa'yo? Kayong dalawang magkapatid, umabol, isang kongresista, isang mayor, kung nasa katinuan ba naman kayo, yung Duterte na kung saan, himod ka sa likod ni Madam Inday Sara, nung panahon, yung PBA na ginamit mo pa yung pangalan ng PBA, mantakin mo yan. Ginamit mo pa yung pangalan ng PBA. Himod ka ng himod para manalo yung party list. Ngayon, meron kang alam na trolls? Punta ka ng Malacanang, kausapin mo si Bangag. Kausapin mo si Marcos Jr., tanungin mo kung ilan yung trolls niya ngayon. Di po ba? Siya na mismo, sa isang talumpati ni Marcos Jr., sabi niya, meron siyang trolls. Dahil nga hindi siya pinapansin ng ABS-CBN, GMA7, hindi siya pinapansin. So, kumuha siya ng trolls. Migs, ganda-ganda mo naman sa picture no? Alright. Di ba? Kasi kayo, mga walang utang na loob. Akala ninyo, kung mawala na sa puder si Pangulong Duterte, akala ninyo wala na siyang power. Alam mo kung sinong power niya? Yung sambayan ng Pilipino, Migs. Alright, ano pa? Ito pa, campaign kitty ng mag-asawang Romualdez. Ayun, statement. Mantakin mo yung tingog party list to clarify the programs operates as follows, DBP will, di ba? Mantakin mo yan, tingog. Namimigay siya ng hindi mo alam. Memorandum of agreement. Nagagawa sila ng maliliit na ospital. Tama ba yun? Medical equipments. Anyway, tantanan na natin. Ito pa. Tangin na mo, Migs. Mga reactors mo, mga Arabo. Diba? Si Migs Nograles, yung kanyang mga reactors, mga Vietnamese, kung ano-ano lahi yan. Mantakin mo yan, Migs, Ikaw pa ang merong Lien Tu Pam, Kong Tan Ho, Ho Gyang Ho, Hudu Hong Pan. Mantakin mo yan, Migs. Yung trolls mo, trolls mo ba yan o hindi mo trolls? Yung trolls na yan, mantakin mo yan, Migs. Iba-iba yung salita. Umayos ka nga, Migs. Kababae mong tao, hindi ka nagsasalita ng maayos. Ayan, di ba? Migs Nograles, Puro mga Indiano, Nagsulat pa siya ng love letter. Sabi daw niya, may mga troll, sinisira yung pangalan ng Nograles. Sinisira yung pangalan ng Nograles sa Davao. Kahit tulungan ka pa ni Paulo Duterte, kahit tulungan ka pa ng Pangulong Duterte, na linisin at itayo ang pangalan ninyo sa Davao, walang maniniwala. Walang maniniwala kahit ang magsasalita pa si Pangulong Duterte, sasabihin niya, mga Kadabaw, makinig kayo sa akin. Si Migs Nograles, iboto ninyo. Hindi kayo boboto ng tao. Alam kasi nila, nagsisinungaling lang ang Pangulong Duterte. Kahit hindi si Paulo, si Pulong, kahit hindi si Pulong ang kalaban mo, kahit hindi yung kuya mo, yung Nograles, yung kalaban ng Pangulong Duterte, kahit hindi si Pulong o si Pangulong Duterte ang kalaban mo, kahit mahina pa yung kalaban mo, dyan sa Davao, kahit tulungan ka pa ng Pangulong Duterte dyan, matatalo ka pa rin, Migs. Kasi ang mga tao sa Davao, iboboto nila, wala silang ibang iboboto. Mas pipiliin pa nila yung hindi Duterte. Basta't mo lang Nograles. Sinisira ko kayo ngayon? Hindi. Sinisira mo yung pangalan mo kasi ang dami mo sat-sat. Tingnan mo yung mga reactors mo. Kung hindi Vietnamese, Indiano, Thailand, hindi ko alam. Iba-iba yung salita niya, Migs. Ayan pa. Fernandez in close fight for governor in 2025. Si Sarbi, tingnan mo yung pagmumukha niya, ni Dan Hungol, Fernandez, Diba? Problematiko yan. Dahil ang babaitang ito, yung kalaban niya, hindi man lang niya mapatumba yan. Kung dalaga yan, Brad, baka niligawan mo na, di ba? May tsura di ba? May tsura. Kahit ako liligawan ko yan, kung katunggali ko yan, di ba? Pero may asawa na ako, hindi na pwede. Shout out sa iyo, love. Di ba? Sorry sa lahat ng mga nagnanasa sa aking machong pangangatawan at guwapitong pagmumuka. Hanggang na lang po kayo, hanggang shout out at patingin-tingin. Alright? Anyway, kalimutan na natin ang kapogian ko. Hindi naman
related at hindi naman ano yan. Hindi makakatulong sa pagundad ng bansang Pilipinas. Walang saysay pag-uusapan natin yung pagmumukha ko. Alright, ano pa yan? Alright, walang yatong ano si Chua. Ayan si Chua. 405 of 677 individuals who received the confidential funds from the DepEd during BP Sara Duterte's tenure have no birth record according to PSA. GMA7, sumausaw ka pa talaga. Nagpapahalata ka, GMA7, na ikaw din ay hindi aral. Alam mo ba yung ibig sabihin ng confidential fund? Kalimutan mo na yung circular na pinagsasabi ni Franz Castro. Katarantaduan yung circular na yun. Ano pa? Marami pa tayong... Ayan, putang ina. Yan o. Si Trililing. Malapitan, Dale, Along, 78%. Trillanes, 4%. Ay, Trillanes Deport, 15%. Walastik ka, Trillanes. Ha? Trillanes, okay ka lang. Pwedeng magano ka na, magkuka ulit, punta ka dun sa Oakwood. Mag-mutiny ka ulit. Tingnan ko lang kung hindi ka pagbabato ka ng taong bayan dun. Pupuntahan kita dun. Pag nag-Oakwood ka, ako mismo kakalad ka rin kita. At tatawagin ko si Banat Bay. Kaming dalawang kakaladkad sa'yo. Oo. Di ba? Oo. Huwag mo sasabihin crush mo ko, ha? Lalaki ako, boy. Lalaki ako. Ha? Huwag mo sasabihin crush mo ako. Di ba? Trip mo, babae, di ba? Oo. Huwag mong sasabihin sa social media na, crush ko si Reaction TV PH. Kasi tisoy, di ba? Pogi. Walastik ka, ha? Walastik ka, Trillanes, alam mo anong gagawin mo, ha? Sasabihin ko sa'yo kung anong gagawin mo. 15% ka na lang dyan. Okay? Ang gawin mo, madaling araw, 4:00 ng madaling araw, kuha ka ng walis tingting. Ha? Magwalis ka sa ilalim ng LRT. Magsimulang 5th Avenue hanggang sa monumento. Para makita ka ng mga tao, masipag ka, ha? 5th Avenue lang yung iniingi ko sa'yo. 5th Avenue, ha? Hindi ko na sinabing pumunta ka dun sa malalayong lugar ng Caloocan, Di ba? Punta ka ng ano ba yun? Yung bilian dun. Yung, ano ba yung bilian sa may EDSA? EDSA ba yun? Sa may Caloocan? Sa Balintawak, Sa Balintawak, ganun ang gawin mo. Magkargador ka muna doon. Walastik ka, ha? Trillanes, ha? Pati si Banat Bay, pinagtitripan mo si Banat Bay. Si Banat Bay mas sikat pa sa'yo. Alam mo, kung umabol ng mayor ng Caloocan si Banat Bay, kayong tatlo, baka yung 15% mawala pa sa'yo. Pumunta kay Banat Bay. Shoutout sa'yo, Idol Banat, ha? Banatan mo to. Dinimanda ka na? Banatan mo ulit. Alright, ito yung mga ito yung mga ulugo. Ito yung mga legal front sa mga komunistang terorista. Yan po. Need and pay for distraction on corruption. Mga inutil to, Di ba? Kung hindi man sila mga inutil, pakitanggal po yung inutil sa record in aid of the legislation. Mga inayupak. Ayan pa. Ano ba yun? Di ba? Isa pa to. PhilHealth, Tingog Party List. Di ba? Ang daming mga katarantaduan ang ginagawa nila sa mundong ito. Ang kapal talaga ni Speaker Cielo Magno. Pakinggan mo to. Speaker, pakinggan mo, ha? Ang kapal talaga ni Speaker Romualdez at ng Tingog Party List ng asawa ni Speaker Romualdez na si Kong Yeda Romualdez. Kung etong draft memorandum of agreement na ito ang napirmahan, kitang-kita naman na hindi kailangan ng Tingog Party List dito. Kailangang malinaw at objective ang batayan. Diba? Yan, si Madam Palaka. Ano daw yan? For the benefits of various project, advocate HIV awareness. HIV? Madam Palaka, HIV talaga, HIV, ha? Ayos, ha? Diba? Napapaisip tuloy kami na isa kang advocate ng HIV.
Isa kang advocate ng HIV. Delicates. Ayun o. Ito pa. Ito pang nag-trending ngayon. Former President Rodrigo Duterte will no longer be. Oh, by the way, shout out po sa VOPPH. Keep going, man. Keep going. More power to you. VOPPH. Former President Rodrigo Duterte will no longer be invited to the next hearing of the House Quad Committee investigating the bloody drug wars of his administration, a ranking lawmaker. Baka sumikat pa, Rodi Duterte no longer invited to next House Quadcom hearing. Pumunta doon si BP Sara, hindi tinanong mga inayupak. Ngayon, ayaw nang papuntahin si Pangulong Duterte. Talagang nangiinis kayo no? Nung ayaw nilang pumunta dyan kasi nasusuka sila sa ginagawa ninyo. Ngayon naman, mga luko-luko kayo. Hindi nyo sila ini-invite. Malupit din kayo no? Anyway, mga ka-reaction. Mga ka-reaction. Pwede bang pakikalampag natin ng Quadcom? At patanong lang naman yung 4.56 billion doon kay Executive Secretary Bersamin. Kay Bersamin muna. Huwag muna tayong dumiretso kay Marcos Jr. Pagbibigay ng kortesiya. Anyway, mga ka-reaction, maraming salamat muli sa pagsama ninyo sa Reaction TV PH. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. Subscribe. Pag hindi kayo nag-subscribe, isusumbong ko kayo sa Pangulong Duterte. Tandaan nyo yan. Pag hindi kayo nag-subscribe, isusumbong ko kayo sa Pangulong Duterte. Tandaan nyo yan. Syukran. I love you. Duterte. Protect BP Sara Duterte. Marcoleta. Sigurado sa Senado. 2025 po sa Maya, Marcoleta. Syukran.